Attorney Vic Rodriguez. Sir, good evening sa Admars MJ. Ngayon pong oras ng gabi. Magandang gabi MJ, magandang gabi Admar, magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa inyong programa. Maraming salamat sa inyong muling pag-imbita sa akin. Sir, kamusta po ang mga ganap sa loob ng Korte Suprema? Take us back inside at anong atmosphere, sir? Kaharap po ang mga justices ng Supreme Court. Okay naman, nandoon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument dyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar, ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa amin siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganoon din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganoon din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at mababang kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin po sila sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even as most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo, pasensya na kayo sa aking boses ha. Ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Opo, Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, Attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, lalo na yung mga maraming na indirect contributors ng PhilHealth at may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong isinusulong, ito pong report, sir. Tama yun. Ito'y interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ng PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question. Paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw. Ministerial duty, yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw ipinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think, kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro
ng technical working group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila'y nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us, petitioners, manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at we'll go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at iahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Sapagkat MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? At kung sasabihin nilang meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed by Bicameral Conference Committee report dyan sa tinatawag na House of Representatives Bills and Index Service. Pag na-file mo na dyan, wala nang galawan, wala nang burahan, wala nang amendments. Ang natatanging gagawin na lamang ay printing ng enrolled bill. Kaya dyan namin ihambing, yan ang halaga o value sa amin. Kaya hiningi namin yung kopya ng enrolled bill at saka nitong General Appropriations Bill. Opo, sir, may mga lumalabas kasing report na humingi sila ng extension to produce yung original GAB at enrolled bill. Totoo ba ito, sir, sa inyong pagkakalam? Humingi sila ng extension. They filed the extension Friday afternoon, late afternoon of Friday, just before the following Monday's deadline. So humingi sila ng extension of time na mag-file ng comment. And pinagbigyan naman sila ng Korte Suprema. So late sila nakapag-file. So yung submission, binigyan uli sila ng 5 days ng korte for both parties, for us and the respondents. Subalit humingi sila ng another extension of 5 days. So 10 days ang ibinigay for both parties, sa petitioner sa amin at sa respondents para magsumiti ng mga additional documentation or until March 15. Opo, sir, bago lang si Partner Admar, may mga nagtatanong kasi, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Nanonood sila ng live. Na-mention daw po ba yung pangalang Speaker Martin Romualdez kanina? Dahil tinanong kung yung mga miyembro, yung Senate President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Sinabi naman ng Korte Suprema, kung sila ay libre at may panahon, welcome naman sila. Kung hindi, they will be excused. So very fair naman yung Korte Suprema, and I think hahayaan na ng Korte Suprema yung Office of Solicitor General bilang abogado nila ng gobyerno na mag-argue on their behalf. Pero it's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga dyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Attorney Vic, magandang gabi, si Admar po. Sir, dito lang ako sa issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa Appropriation Section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth,
bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yon mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance. May share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan, hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pinapangpakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan noong General Appropriations Law, pati yung iba't ibang charter ng GOCCs, kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila Kaya nga di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna, mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala
yung Panay Negros Guimaras Bridge, 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin. No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with the particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds. How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private sector. It should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka na 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera nung 600 million or 600 billion? Bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law. Opo, attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan ang daigdig, pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth. Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say
kumbaga meron silang proposal tapos nababanggit niya yung political negotiation. So maaring mabawasan pa rin pero parang sila yung nasa hot seat ngayon at itong mga nasa Congress ay hindi nga di ba kasi ang sumasagot sa kanila pong Soljan, yung abogado ng gobyerno, na ngayon ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antayin lang natin na magdesisyon ng Korte Suprema sa parehong kaso yung ikinaso nung sa 2024 pagkuha nung 60 billion pesos pera ng PhilHealth at itong 2025 issue natin sa constitutionality ng General Appropriations Law. At pag yan ay hopefully sana kami umaasa na madeklara parehong unconstitutional yung ginawa para maisunod na yung kasong kriminal nung mga nagpanukala na kunin yung pera nung PhilHealth for 2024 at ito ring 2025 sapagkat tama yun, kaya interesado ang mamamayang Pilipino. Alam mo, ang lagi kong sinasabi, yung isang ama, hindi na niya matiis na gutom yung kanyang mag-anak, napilitang magnakaw ng isang latang sardinas, diretso siya sa kalaboso. Ang tawag agad sa kanya ay suspect o dili kaya ay kriminal. Pero pag bilyon-bilyong piso kinukuha mo, ang tawag sa iyo honorable. Pag sasagutin mo pa sila, kinakailangan your honor. So dapat ito'y matapos na, matuldo ka na, and we can only hope for the best dito sa mga nakabinbing kaso sa Korte Suprema. Bago lang si